Meron ako napanood na interview ng isang dating celebrity. Hindi ko na pangalanan. Meron siyang interview na sinabi niya, kung meron daw siyang pagbibigyan ng sorry, yun daw yung kakilala niyang bading dati, nung sikat pa siya. Sabi, bakit? Kasi yun din daw, naging mabait sa kanya yung bading. Tapos, alam naman daw nung bading na walang maasahan sa kanya. Pero lahat daw ibinigay sa kanya. Tapos at nga-realize niya na inaabuso niya din yung kabutihan ng bading. Kaya ngayon na may edad na siya, gusto niyang makita yung bading para mag-apologize siya kasi alam niyang naabuso niya rin yung bading. Yung ganun. So, at least ikaw, ina-acknowledge mo na ginamit mo yung bakla. Diba? Hindi yung binibigay. Kasi diba, ang ano niyan, ang magiging diskusyon niyan lagi, binibigay naman eh. Diba? Hindi naman hiningi eh. Diba? Pero, kung ikaw, mayroon kang konsensya at wala ka talagang intensyong mang-abuso, bibigyan mo ng hinto ang isang bagay na hindi ka komportable. Correct. Diba? At isang bagay na para sa'yo ay hindi ka tanggap-tanggap. If you feel na hindi siya appropriate, you will put a stop to it, di ba? I appreciate your kindness, pero hindi ako komportable eh, di ba? Parang hindi ko deserve to. Oo, hindi mo deserve. At saka, bilang tao, tanggap naman kita bilang kaibigan eh. Okay ka naman sa akin, hindi mo naman kailangang gawin yan eh. Pero yung iba, ine-encourage nila na at some point, pinapaasa pa nila. Hindi nila pinuputol yung pag-asa para diretso nilang makuha yung mga natatanggap nila. Yeah. Hindi naman yun yung basihan ng friendship nila dapat. Yun ang masakit kasi eh. Sa aming, ang dami naming mga bakla na nakakaranas ng ganyan. Yung ganyan, yung bibigyan kami ng pag-asa kahit simulat sa pool, wala lang rin naman. Hindi naman dahil sa ang habol nila yung magandang relasyon namin sa kanila at yung magandang kaluluwa namin at magandang puso. Ang habol naman talaga yung bagay na makukuha, yung mashuhut-hut at masisip-sip nyo sa amin. Oo. Pero, yun ang masakit kasi kami yung mga bakla, pwede nyo kaming maging matalik na kaibigan. Pwede nyo kaming maging matalik na, pwede nyo kaming maging seryosong karelasyon. Pwede nyo kaming kakampi. Pwede nyo kaming kabarkada. Pwede nyo kaming kagrupo. Diba? Pero hindi mangyayari yun kung ang intensyon nyo lang, hut-hutan kami. Diba? Bukod sa kaya naming ibigay ng mga regalo, may mas malaki kaming kayang ibigay. Yun yung puso namin para maging kapamilya nyo, kagrupo nyo, kaibigan nyo, kapartner nyo sa buhay, asawa ninyo, boyfriend, girlfriend nyo, at best friend ninyo. At eventually, sana maraming makarealize yun na bukod sa regalo, this person is more than these material things. Bukod sa binibigay niyang regalo, yung puso niya maganda at yun palang sapat na para maging kaibigan ko siya. At siguro kung magiging kaibigan mo siya without that, okay lang naman sa'yo yun, Shell. Okay ba sa kanya na meron siyang kaibigang bading? Yes po. At first, ganun naman po talaga yung ano ko po. Pero yun nga po, madami po akong, ayako lang po kasi nung madami po ako naririnig na lagi silang magkasama na may iba ng ano. Ano ba yung magkasama? Dalawa lang ba sila doon? Opo, naglo-long ride daw po sila. Ang bait mo din ha. Mag-isa ka lang. Kasi yung ibang lalaki, sinasama yung barkada. Tropa. Oo, yung isa lang ang gusto mong i-date pero lahat paiinumin mo. Diba? Isa lang ang isa-shopping mo ng sapatos pero yung mga kaibigan, ibibili mo rin ng brief sa bench. Diba? Pero ako kaibigan eh. Pag may chinichika siyang lalaki, tapos yung lalaki mukha namang okay, ang tanong niya lagi, sumasama ka ba mag-isa? Kasi lagi, pwedeng sama ko yung teammate ko, pwedeng sama ko yung tropa ko. Yung ganyan.